Okay, so lecture 5 tayo. So earthquake records and measuring instruments, no? So picture ng Philippines. So dito. And so ito ay ano yung Philippine Seismic Network. So meron dito mga nakalagay na mga ano locations ng mga seismic centers. So ito mga seismic centers natin, diyan tayo nagre-record, no? Or diyan sila diyan sila kumukuha ng mga data, no? Na halimbawa nagkaroon ng ano ng earthquake. So mayroong mga mare-receive na mga reading yung mga yan. Tapos kapag may na-receive silang reading, mayroong calculation na ginagawa yan to determine kung nasaan specific yung ano yung epicenter natin. Okay, mamaya pag-uusapan din natin yung paano nila kina-calculate yun na. Okay? Yan. So, again, picture-picture ng mga nangyaring earthquakes dati. Tapos, dito may image dito ng ano ng ganong kalalim yung ano yung assume tuloy yung ano yung ganong kalalim yung earthquake na nangyari, no, based on their data, no, sa reading nila. Okay. Picture-picture. Ito sa ano kapag sa PBOK site, and so kapag ka-check mo yan, makikita mo ito, meron sila ditong mga meron ditong site na nandoon yung mga ano makikita mo yung mga reading ng mga earthquake na nangyari. Okay, real time ito, makikita mo yan, no, and every minute meron yan. Tapos usually makikita mo maliliit lang yung mga magnitude niyan, no. In average makikita mo nasa magnitude 2, magnitude 3, mga konting shaking. Araw-araw actually may lindol, hindi mo lang napapansin. Okay, kasi kadalasan mahihina lang sila pero araw-araw yan meron. Lalo sa Japan, no, sobrang dami araw-araw yan. Okay, so syempre yung binabalita, medyo ramdam mo, no, yung usually nasa magnitude 5, mga ganyan, magnitude 6. Okay, pero kapag mga 2, 3, ayan, hindi masyadong ramdam pero meron yan. Okay, and so paano nila nire-record yan ngayon? Okay, so meron tayo ng tinatawag natin na seismograph. Okay, so it is an instrument used to record and measure these vibrations. Okay, traditional seismograph is ang ano niya, component niya ay sensing element. Ang tawag doon ay seismometer. Okay, yung pinaka-device, yung instrument, ang tawag doon ay seismograph. Tapos meron siyang part, no, na nagre-record, no. So or sense ng movement, ang tawag doon ay seismometer. Okay, meron siyang amplifier, tapos yung display unit, no, or yung ano yung pinagdodrawingan niya. Okay, this visual record produced by a seismograph is called a seismogram. Okay, yung result na yan, ang tawag yan ay seismogram. Okay, yung instrument, tawag ay seismograph. Okay, so take note, no, kasi usually yung ano nandoon sa problem, no, or sa identification, yung difference ng seismometer, seismogram, tsaka seismograph. Okay, again, seismograph yung instrument. Sa loob ng seismograph, merong seismometer. Okay, tapos yung drawing, ang tawag doon ay seismogram. Okay, ito yung ano picture nung medyo mas advanced na ngayon kasi ito kasi ano yan schematic lang yan noong unang panahon, ganyan lang yan. So ang pinaka point lang diyan is that 'di ba ano yan merong free may hanging na object, no. Kapag nagkaroon ng movement, no, magkakaroon ng ng displacement ng nangyari, nagsusulat yan. No, sinusulat niya. So ito yung simple diagram niya pero tunay na buhay, hindi naman ganyan ka-primitive yung ginagamit natin. No, sa actual, so ganito na siya, digital na siya, no. Okay, so modern day seismographs are mostly electronic, no, hindi na katulad ng gano'n na merong may pabigat tapos merong parang pen, no. So ito ay tawag dito, na electronic na siya, no. And they use heavy magnet as seismometer, no, and wires around the magnet are put up as a part of the sensor. So ano yan, mga modern day Oh no, alam. Check natin kung may copy tayo ng lecture PowerPoint. Wala pala akong copy. So, anyway, so how seismograph works. And so dito, ito ay seismogram. So makita natin, ito yung usual na na itsura niya, no. Makikita mo na meron tayong movement, no, very very small movement. Okay, itong mga very small movement na to, ito yung mga dahil sa building vibration, dahil may mga naglalakad sa paligid, mga ganyan, no. So hindi siya perfectly straight line. Makikita natin na medyo siya, no, nagsha-shake siya. Okay, tapos noon kapag halimbawa magkaroon ng earthquake, meron siyang biglang bump, no. Etong small bump na to, ito yung P wave, no, maliit lang yan.
Okay, tapos niyan magkakaroon ng secondary wave, no? So meron yang pangalawa, 'di ba? Tapos after nan parang medyo merong small gap ulit, tapos yung mga surface wave na yun yung mga malalaking part. Okay? Etong gap na ito, diyan natin nalalaman kung gaano kalayo yung earthquake galing do sa pinanggalingan natin, no? Or galing do sa sa seismic station. Okay? Ayan, so ito another sample. So meron kang bump dito, P wave, tapos another bump, S wave, then yung mga large movements na from the surface waves. So, merong different types of of seismograph, merong horizontal, 'di ba? Tapos meron din nung tawag dito, may vertical para sa vertical movement. Okay, again, bakit may ganun? Kasi merong merong movement horizontal, 'di ba? Tapos meron ding upward movement ng earthquake. Okay, so meron ka ring ganun version. Okay? Yeah, so meron kang horizontal and vertical seismograph. Okay? Homemade seismograph. So ito parang lang yan. Parang kanina doon sa taas yung picture doon na merong may pabigat, merong pinagdodrawingan. Pero syempre wala namang gumagawa niyan in actual. Pinapakita lang niya yung scheme, no, kung paano siya nag-work, no, na merong base dito, tapos kapag mag-shake yan, so itong pen na to magmo-move yan, no, and magdo-drawing yan. No, magdo-drawing siya doon sa seismogram natin. Okay, acceleropograph. Okay, so dito mini-measure niya yung acceleration, kaya nga acceleropograph yan. So sa acceleropograph, tawag dito, yan ginagamit natin to sense yung movement, no, ng tawag dito, ng structure natin. So device to nilalagay sa mga sa mga building, no, tapos doon natin nalalaman yung mga reading. Okay, yung movement ng building. Okay, acceleropograph is a strong motion seismograph, okay, or simply an earthquake accelerometer. Constructed as a self-contained box and connected directly to the internet. So yan yung nag-feed ng data doon sa natin, no, sa tawag dito, yung sa Pbox, di ba, may mga record doon. So meron yung data actually, meron akong naging may pinanel akong thesis. Ang thesis nila is nag-apply sila ng acceleropograph somewhere dito sa nilagay nila sa Einstein. Tapos ang pinaka-goal nila is mag-feed ng information online. Parang ganun yung gist. No, doon sa nila, sa device nila, ang nangyari is nakikita mo doon, 'di ba continuous siya eh. So makikita mo doon, meron siyang tuloy-tuloy na straight line lang. Straight line tuloy. Parang curve line. So yun, parang siyang wala, guri-guri lang na konti. Tapos doon sa mga times na merong earthquake, makikita mo doon sa reading niya na merong mga large movements, no. Okay, yung mga recording na yon is measured through an acceleropograph na pinifeed sa internet. Tapos sa internet doon na naka-record yung mga data na we can visit, no, from time to time. Depende kung kailan mo gustong i-check. Okay, so it is useful when the earthquake ground motion is so strong that it causes more sensitive seismometers to go off scale. Okay, so ito kasi hindi siya masyadong affected nung movement kasi 'di ba nga ang accelerometer, ang mga basic na seismometer, ang nangyari 'di ba, nagdo-drawing yan eh. Nagdo-drawing. Paano kapag sobrang laki na yung move? So anong nangyari kapag sobrang laki yung movement, there are times na nalalagpasan yung paper, no. So especially kapag lumagpas ng magnitude 7 siya. Kasi pag magnitude 7 usually sobrang sobrang laki na ng movement niya, no. Okay, so ito ay this is usually placed in the vicinity of major faults kasi nandun yung usual na data na kailangan natin, no, para, or rather doon natin na-expect yung mga large data, no, yun yung mga binabantayan natin area. Okay, so information gathered, rupture velocity, no, ito yung nire-record yung data, nire-record ng accelerometer. Okay, so the best known example is the Parkfield experiment, which involved a massive set of strong motion instrumentation which records peak ground acceleration, peak ground velocity, peak ground displacement, and spectral intensity. Okay, itong mga data na ito, mahalaga ito kasi ito yung ginagamit natin sa design. Okay, kapag nagde-design tayo, meron doon mga factors, no, sasabihin, ito yung yung soil type niya. Paano natin nalaman na ito yung soil type doon sa area na yon? Nakabase yun sa peak ground velocity, mga ganun. Okay, so itong mga data na ito, tawag dito, na nare-record ng mga instrument natin, ito yung nagiging basis natin for design natin, no. Para doon sa area na yun, alam mo kung ano yung mga parameters mo. Okay.
Ano pa ba? Seismoscope, ito yung ano, isa sa mga pinakaunang gamit, no, na ginagamit nila to determine kung may ano, kung may earthquake. Actually, weird nito eh, no? So ano siya, sobrang ganda lang ng itsura niya. Tapos ang nangyari niyan, meron tong ano, meron yan si Indragon, meron yang ano, may kagat yang bola. Okay. Hindi ko alam bakit daw walang bola, pero ibang picture nito, meron siyang bola. Tapos ang mangyari niyan, kapag nag-shake, mabibitawan ng dragon yung bola, tapos kakainin siya nung palaka. Tapos din nila malaman, uy, may ano, may lindol. So ano siya, yun lang, gano'n lang. 'Pag nalaglag yung bola, edi ibig sabihin may ano, may lindol. Tapos kung nasaan yung bola, ibig sabihin kunyari nalaglag dito, ibig sabihin, ay okey 'pag gano'n pala yung earthquake. Wala lang. Okey. Ayan, so gano'n yung seismoscope 'no, sobrang ano, sobrang basic niya lang. Okey, so sabi dito, early instrument used to detect seismic events, so recording only the time and the fact of occurrence. So alam lang natin na may nangyari pero hindi natin alam kung gaano kalakas, 'di ba? Ayan, so displayed in 132 AD, a Chinese inventor Zhang Heng at the court of the Han Dynasty. Okay, it is a giant bronze vessel resembling a samovar, almost 6 feet in diameter. Eto pala, oh, may picture, ayan. So pag nag-ano, nag-sway, ayan, so kakainin ng palaka yung ano, yung bola, no? Ito, ewan ko, baka binenta na nila yung mga mga bola-bola. Okay, so eight dragon snake face down along the outside of the barrel kasi yung eight represents the directions, di ba? North, south, east, west, tapos yung mga quarter points, no? Sabi niya, ayan, so this would give a rough indication of the earthquake's direction of origin. So alam natin kung paano nag-move, pero hindi natin alam kung gaano kalakas yung nangyari. Okay, wala kang tanong, di ba? Yan. Okay, earthquake descriptors. Okay, so paano natin dinidescribe yung earthquake, no? So we say the earthquake ay merong magnitude 5 or 6 or 7. Okay, so magnitude is the measure of the amount of energy released. Okay, tandaan na, it is the measure of the amount of energy. Okay, so ang mini-measure mo is gaano kalaki yung energy na na-release, hindi yung damage. Iba yun. Okay? And so Richter scale is used in the Southern California. Actually, usually no, Richter yung ginagamit natin na ano, hindi siya Richter, no, Richter. Richter yun. Okay, Richter scale ginagamit common, no? Commonly yan yung kapag sinabi mo na magnitude something, so Richter ang ano default nun, no? Okay, Richter magnitude scale, it is a logarithmic based on scale which utilizes the amplitude of seismic vibrations recorded on a standard seismograph, now to determine the energy released in an earthquake. Okay, unit increment on scale represents tenfold increase. Okay, ano ibig sabihin nun? Ang magnitude 4 is 10 times na mas malakas kaysa sa magnitude 3. Magnitude 5 ay 10 times mas malakas sa magnitude 4. Okay, so if tanungin sa'yo, ganong kalakas ang magnitude 5 relative sa magnitude 3? Times ano yun? Times 100 kasi dalawang 10 yun. Okay, ganun siya, no? Hindi porke, 4, 5, edi ibig sabihin, equal lang yung sa 5, 6, no? Hindi siya ganun. Okay, times 10 siya, logarithmic siya, hindi siya yung normal na ano na scaling natin. Okay, kaya mapapansin mo yung magnitude 2, 3 negligible, pero pag sinabing 6, 7, ayan, so critical na yan. Kasi yung magnitude 5, mararamdaman mo yung pag-shake niyan. Pero pag 7, again, sabi natin two numbers, ibig sabihin times 100, no? Imagine yung shaking na naramdaman mo, times 100 mo yun. Yun yung magnitude 7. Lalo na yung 8, di ba? Times 1,000 nun. Okay, ang magnitude 5, medyo ramdam mo na, di ba? Binabalita na yan. Okay, and so ito yung mga critical, no? Moderate, major, and great earthquake. So itong 8 yan, sobrang critical yan. No? Kapag nag-8 yan, sobrang dami ng bumabagsak na building yan. Ano? And so sabi dito, each level is 10 times stronger than the previous level. Okay, so ito, 1, 2, 3, 4, normal pa, di ba? So 5, 6, so ito, binabalita na yan. No? Malakas na yan, nararamdaman natin. Okay, 7, major na yan. So ito na yung ano, yung biglaan, no, na nagkakaroon na ng damage yung mga buildings natin. Okay, and ito yung ano niya, yung expected na return period. Okay, so usually every 10 years nangyayari yung magnitude 5. Siyempre hindi naman perfect yan na naka-schedule siya na 10 years ka na, game ka na. Hindi ganun, no? Siyempre ano yan, ang tawag yan, probability lang yan. Okay? And tapos ito super, parang wala pa namang nangyaring ganito, no? In the recorded history. Wala pa naman.
Okay, ito pala yung pinakamatindi, no? Ayan, so, Indian Ocean 9.5, 9.1. Okay, so complete devastation. Ayan, so ito, syempre, ito yung mga ma-experience mo. Ayan, so pagdating ng 4 hanggang below 5, kasi yan, mararamdaman mo na yung shaking pero wala pang significant damage. After nyan, 5 and above, yan na, meron na tayong expect na, na moderate damage. Nung nagtatrabaho pa ako sa Makati, pag lumilindol, no, lilindol siya, mararamdaman mo doon sa building kasi medyo matataas yung mga building din. Tapos sasabihin nila, uy, sideline, ganun sila. Kasi pag lumindol, required na ang building i-inspect, no, ng structural engineer. Ako, sa consultancy ako. So basically, pag lumindol yun, so dadigsa na naman sa i-inspect niyo yung building namin. So may mga ganun, no. Ayan, so sideline nila. Ayan, so pag naramdaman, so sideline. Check yan, no, para safe. Para makita kung safe pa. Okay, so mga historical earthquakes na naman, paulit-ulit na tayo. Ayan, so may mga earthquake na natural, may earthquake na hindi, ayan, katulad ng Hiroshima atomic bomb. Okay, so ito yung mga magnitude ng earthquake, no. So makikita natin na merong mga unusual lang, no, na nasa 9 something. Okay, sobrang tindi ng mga yan. Okay, pinakamataas na record is yung sa Chile, no, 9 and above yan. Okay, Krakatoa earthquake, or rather Krakatoa eruption, ito yung vulkan yan, no, na sumabog sa, I think, somewhere sa Indonesia. Okay, ito naman, world's largest nuclear test, yung USSR, yung yata yan sa Chai Bomba, alam niyo yun? Yung pinasabog nila yung hydrogen bomb, no? Ito tama ba? Yun yung pagkaalala ko. Basta yung ganun. Basta yan, si Russia yan. USSR pa pangalan niya dati, hindi pa siya Russia. Okay, yun. Okay. And to calculate the magnitude and amplitude of waves on a seismograph, to calculate the magnitude, the amplitude of the waves on a seismograph is measured. So ang ginagawa natin, we record ganong kalaki yung displacement. Okay, base sa displacement natin, meron yung calculation na sabihin, kung ganitong kalaki yung displacement, ito yung magnitude na equivalent niya. Okay, so doon natin binabase. Mas malaki yung movement, ibig sabihin, mas malaki yung shaking, mas malaki yung dito, yung magnitude, no? Okay, 1 magnitude per earthquake. Okay, so ang isang earthquake, ano yan? Para yung may fingerprint, no? Yung seismogram natin, meron yung corresponding na earthquake. Okay, walang dalawang earthquake na parehas, parang fingerprint siya. Okay, yung recording na yan, yung pag-shake na yan, okay, unique yan sa every earthquake. Okay, again, ako kung na-share ko last time, no, pero isa sa mga medyo advanced na procedure na ginagawa natin kapag nagde-design ng building is yung sa performance-based design, no. So ang ginagawa natin, we subject the building sa, halimbawa, ang period niya ay 7. So ang ginagawa ng mga consultants is humahanap sila ng mga earthquake na historical earthquake na nandoon yung period. Tapos gagawin 11 earthquakes yun, isa-simulate nila yun kung paano yung magiging movement ng building kapag pag sinubject siya doon sa certain earthquake na yun. Okay, every earthquake meron yung recording, tapos ginagamit nila yun for further studies, no. So for design of future structures, no, etc. Richter scale. Okay, intensity naman, sabi, dalawa kasi yung measurement natin eh. Una, magnitude. Sabi natin, magnitude is the measure of energy released. Okay, meron pangalawa, intensity naman is the indication of, sensitivity of ground shaking at the site. Okay, yung intensity, yan ay nagbabago-bago. Okay, isang magnitude sa bawat earthquake, kasi isang earthquake, di ba, meron siyang isang value ng amount ng energy released. Okay, ang intensity iba-iba. Okay? Sa isang earthquake, pwedeng dito, halimbawa, kung katabi, mataas intensity dito. Sa Manila, dahil sa earthquake na nangyari dito, pwedeng mababa ang intensity. Nakuha nyo? Iba-ibang intensity, depende sa lugar. Kasi ang intensity, ito yung measure ng ganong kalaki yung damage, no? Ganong kalaki or ganong katindi yung na-feel ng mga tao, ng structure, nung nangyari yung earthquake. So, syempre, relative yun sa kung gaano kang kalayo. Mas malayo, mas mababa intensity. Mas malapit, mas malaki intensity. Okay? So, hindi proper na sabihin natin na kumbaga yung measurement natin is intensity para sa isang earthquake. Kasi intensity is nag-vary depende sa lugar. Okay? Pwede mo sabihin na ito yung nangyari sa lugar na to, pero hindi siya pwedeng gamitin to describe the earthquake itself.
Okay, the earthquake is tawag dito, describe natin using the magnitude kasi yung magnitude is isa lang ang value. Okay, regardless of kahit nasaan ka, okay, magnitude is the same. Okay, ngayon maraming scale yan. Okay, maraming way to calculate the magnitude. In the same way, marami ring way to calculate the intensity. Marami tayong scales. Okay, so ang tawag dito, ang usual na common na ginagamit is the modified Mercalli index, no? Sabi dito, earthquake intensity is measured on the modified Mercalli index, which is based on the observed effects of an earthquake at the specific site. Okay, again, at the specific site. Ibig sabihin, different sites can have different intensities for the same earthquake. Ano? Iba-ibang intensity depende sa location. Okay? And the qualitative, ibig sabihin walang numbers. Okay? May number na intensity 5, 6, 7, pero walang calculation saying na ito yung na-calculate yung value, so ito yung equivalent intensity niya. Hindi siya ganun. Okay? Ang intensity is qualitative, meaning observable. Ano yung nakita natin? Okay? Qualitative assessment of the damage caused. Okay, so the Mercalli intensity earthquake originated with the widely used simple 10-degree Rossiforel scale, which was revised by the Italian volcanologist Joseph Mercalli in 1884 and 1906. Okay, so ito yung yung modified Mercalli natin. Kung mapansin mo dito, meron kang 1, 2, 3, 4, so hanggang 11, hanggang 12, no? Hanggang intensity 12. Okay? So makikita mo dito paano niya dine-decide. Sabi niya dito, "Uy, nag-sway yung nag-sway yung mga puno. Nag-sway yung chandelier ko, magnitude intensity 6, mga gano'n." Depende sa na-observe natin. Okay, halimbawa na gano'n, nag-crack na yung mga wall mo, ano na yan, intensity 7 na yun kasi yun na yung na-observe eh. 'Di ba? Depende sa nangyari, no? Depende sa na-observe natin na effect do sa area, 'di ba? So yun yung ginagamit natin to determine the intensity, no? For the same for that region or location. Okay? Yan. Tapos meron naman tayo dito yung Rossiforel, no? The Rossiforel is one of the first seismic scales to reflect earthquake intensities, no? This was developed by Michel Stefano Conte de Rossi of Italy and Francois Alphonse Forel of Switzerland. Kaya siya Rossiforel kasi combination nila yung dalawa, no? So in the late 19th century, no, it was used for about 2 decades until the introduction of the Mercalli intensity scale. So ito yung gamit dati, tapos pinalitan siya ng mas advanced. Ito yung mas advanced, no, mas recent. Okay, this system is still being used by some countries, including the Philippines, no. So yun nga, meron iba't ibang scale, depende sa lugar, meron silang sariling preference. Okay, ito yung 1873 version of the Rossiforel scale. 10 intensities lang siya kumpara doon sa kanina. Okay, ito kasi ay 12 intensities. Okay, ito 10. So, ganun din. So, basically, ayun, meron kang, felt by small number of persons. And so, intensity 2, konti lang nakaramdam eh. Ganun lang siya, no? Okay, ito, naglaglagan na yung mga chimney, no? Nag-crack na yung walls. So, okay, intensity 8. So, ganun lang siya, no? Ano siya, hindi ko nga alam eh. I mean, parang qualitative siya eh. So, ibig sabihin, hindi siya masyadong, in term doon. Hindi siya accurate basically. I mean it is a way to describe kung yung effect. Okay, pero ah, hindi siya sobrang accurate kasi nga qualitative siya eh. Ibig sabihin subjective siya, depende sa nag-record, ano yung napansin niya, ano yung na-observe niya, no, na effect do sa region, sa location. Okay, doon yung intensity. Okay, again, to differentiate again, yung dalawa. Okay, meron tayong way to measure. Okay, magnitude, yun yung may numbers, no, base sa amplitude nung swaying. No, base do sa amplitude nung seismogram natin. Okay, kinakalculate yun. Sa susunod, ayan, sa lecture 8, kakalculate natin yun. No? Okay, so may number yun, kinakalculate natin. Ang intensity ay wala. Intensity is qualitative based on observations lang. Tapos we have the ito na, P wave and S wave. Okay? Paano natin ito gagawin? Okay, earthquake, P wave and S wave travel time. Dito malalaman natin kung ganong dito kung ganong kalayo yung yung epicenter ng earthquake, no? Base din sa reading dito. Sabi dito, if you are asked
the travel time of a P wave and S wave from a given epicenter. So paano mo siya gagawin? Ito yung ano, tawag dito. Ano ba to? Hindi ka lang. Kalimutan ko yung ano. Hindi. Ito yung graph class ng ano ng P-wave and S-wave. So meron niyang corresponding na ano na tawag dito na graph depende sa ano sa ine-expect natin na ano na na bilis ng P-wave and S-wave. So ito yung ano yung general graph niya. So ito if ever ibibigay sa ano sa exam provided na yan. Okay, madali lang naman yan. Kailangan mo lang marunong kang magbasa, di ba? Paano mo ngayon babasahin? Okay, so makita mo dito P-wave tapos S-wave. Okay, so dito sa X direction natin, meron tayo ng distance. Okay, distance from the epicenter. Tapos meron kang travel time dito sa taas. Okay, so distance time. Okay, makikita mo na mas mababa yung curve ng P-wave kumpara sa S-wave. Bakit? Diba? Kasi for the same distance, ano mas mabilis, P-wave or S-wave? P-wave kasi yun yung mauna eh, di ba? So ibig sabihin, same distance, mas mabilis to kumpara dito. Okay, so halimbawa dito, at a distance of 4 kilometers, rather 4,000 kilometers. Okay, sabi, for a certain earthquake na ito yung graph, okay, 4,000 kilometers, darating si P-wave after 7 minutes. Tapos si S-wave naman ay darating at 12.66 minutes, no? Or 12 minutes, 40 seconds. No, ganun siya binabasa. Okay, sige, mas mauna dumating si P-wave. Okay, ganito, simple lang naman yung mga tanong diyan, ganito lang. Oh. How long does it take a P-wave to travel 4,000 kilometers? O, di halapin mo, 4,000. Project mo dun. Saan tumama kay P-wave? O, yan na 7 minutes. Di ba? Yun lang, po-project mo lang pa ganun kung saan tumama, yun na yun. Simple. Oh. How long does it take an S-wave to travel 4,000? Okay, 4,000. Project S-wave curve. Okay, tatama dito, project pangalawa ko. Makita mo dito, meron siyang tatlong line eh. Okay, ibig sabihin, ano yan, di ba, minutes, divide mo by 3. So every line doon is 20 seconds. Tumama siya doon sa pangalawang line, so ibig sabihin, 12 minutes, 12:20, 12:40. So ito yun, 12 minutes, 40 seconds. Simple lang, di ba? How long will it take a P-wave to travel 8,000? No? So 8,000, di ba, project pa ganun, tatama dito. Okay, nandun siya sa 11 and unang line. So 11 minutes, 20 seconds. No, basic lang. Baka naman imali nyo pa, no? Kaya niyo na yan. Ito, how long does it take an S-wave? 8,000 din. Dito mo project. Okay, 20 second line, so 20 minutes, 40 seconds. Diba? Nakakainis, sabi mo, hindi ko na dapat pinag-aaralan to eh. Sabi mo, 12.6, sabi, gano'n daw ka layo yung kayang i-travel ng S-wave after 9 minutes. 9 minutes. Project, tama sa S-wave curve. Okay, project pababa. Distance kasi hinahanap eh. Okay, so ito divided by 5. So every line is 0.2. Di ba? So 2, 2.2, 2.4, 2.6. 2,600 kilometers. Di ba? Ganun ulit. Paulit-ulit. Kaya mo na yan. Na? Ito. How far can an S-wave travel in 640 o 640 project o 1.8? Basic. Ito na lang. Medyo mas maganda. Yung iba kasi straightforward lang. Sabi dito, if an earthquake occurs, di ba, nangyari daw yung earthquake at 8:50:40. Okay? What time did the P-wave arrive at a seismic station 2,600 kilometers away? Okay, ito daw yung oras. Ito yung layo. 2.6. Okay, 2.2, 2.4, 2.6. Okay, anong oras daw dadating yung P-wave? So titingnan mo dito. Okay, ganong katagal yung kailangan niya i-travel para makaabot siya ng 2.6 thousand kilometers or basically 2,600 kilometers. Sabi, 5 minutes. Kung dito nangyari yung earthquake, plus 5 minutes. Yun. Okay, 8:55:40. Diba ba? Basic lang, ano? Ano lang kung marunong ka lang magtingin ng oras, no? Kaso late ka eh. Joke lang. If an earthquake occurs at 2:11:20, sabi, at what time did the S-wave arrive at the seismic station 9,000 kilometers away? Okay, 9,000 kilometers S-wave. Na doon. Okay?
Sabi dito, 22:20. Okay, 22 minutes, 20 seconds. Kung dito nangyari yon, kailan daw siya na-record? So, ibig sabihin, dapat after. Di ba? After nun. Okay, so magpa-plus ka lang. Answer. Di ba? Basic lang. So, plus 11 minutes, plus 40 seconds. Ano yan? Oh, ngayon, sabi dito, kung ang P-wave daw, okay, nag-arrive, baliktad naman ngayon, kanina sinabi kailan nangyari, tapos tinatanong kailan nag-arrive, no? Ngayon naman sabi, ito na, nag-arrive na, ito yung oras. What time did the earthquake originate? Okay? Sabi ganun kalayo, 8,000 P-wave yung na-record. Okay, 8,000 P-wave. Project dito, 11:20. Ngayon ang tanong, anong gagawin mo doon sa 11:20? Ipa-plus mo ba or ima-minus mo? Ima-minus. Bakit may ima-minus? Kanina naka-plus eh. Bakit may ima-minus ngayon? Kasi? Dahil kailan nag-originate eh. Alangan namang na-record mo na bago mag-originate, di ba? Siyempre, mangyari dapat muna yung earthquake bago siya ma-record. Okay, ito yung time na na-record niya, ibig sabihin, mas maaga dyan. Di ba? Mas maaga dyan, nangyaring earthquake. So, kung ito yung time, ibabawas mo doon, di ba? 12:03:40. Gets ba? Sige, baka may hindi marunong pumindot sa calculator, no? Paano mo ngayon gagawin yan? Sige nga. Meron kang 12:15. Paano mo ibabawas yung 11:20? Okay, 12:15:0. Paano mo ibabawas yung 11:20? Sige nga. Paano yung gagawin sa calculator? Meron yan eh. Kasi hindi siya decimal. Baka gawin nyo kasi 12.15. Hindi ganun yun. Okay? Paano mo gagawin? Okay, very good. Yung degree, minute, second. Okay? Alam niyo yung degree, minute, second? Dapat. Anong year na kayo? Kaya nyo na yan. Paano mo gagawin yan? Edi ganito, 12, di ba? 15:00. Di ba? Ipindutin mo yung yung may button dyan, degree, minute, second, nandun sa taas ng 8 yata or 9, basta nandun sa layer na yon. Okay, minus 0, 11, 20. Okay, kasi kung hindi, ang gagawin mo, mano-mano mo yan, di ba? Gagawin mo, mag-ano ka, mag-12 plus 15/60 plus 0/3, 600, magaganyan ka pa. Ang hassle nun, di ba? E di maganto ka na lang, pinutin mo na lang. Ayan, pag nagkamali ka pa niyan, ibig sabihin, ewan ko na lang, no? Ewan ko na lang sa'yo. Pipindutin mo na lang, ganun lang, babasahin mo lang, ano? Gets to? Kaya? Ang ano lang dito, babasahin nyo lang kung ano yung tinanong. Kasi ang possible mo na naman maging mali dyan. Paano mo, pag nagkamali ka ng plus or minus, di ba? Which is, logic lang naman, di ba? Logical lang, di ba? Ito, another problem, sabi, if an S-wave arrives at a station 4,400 kilometers away, ito yung time. Dito niya na-record. Okay, ibig sabihin, kailan nangyari yung earthquake? Siyempre, mas maaga dito. Kapag nakuha mo, mas mataas dito sa number na to, hindi yun. Di ba? Dito na yan na-record di dapat mas maaga dyan. Paano yun? 4,400, again, check the graph. 4,400, project, S-wave yung pinag-uusapan. Project dito, so 13, dalawang guhit, so 1340. Minus, bakit? Kasi ito yung time na na-record. Kailan siya nag-originate? Mas maaga, so minus yung time. Di ba? Yun lang. Okay, next question, difference in arrival. Paano mo naman makuha yung difference in arrival time? Sample natin dito. Okay? If you are asked to determine the difference in arrival time between the P wave and the S wave, no, kumbaga, sige, sabihin na natin na record siya. Ganong katagal na record yung P wave ganong katagal na record yung S wave after ng P wave, yung difference in arrival time. Kasi yung calculation nun, yun yung gagamitin natin sa next lecture na gagamitin natin to determine kung ganong kalayo yung tawag dito, yung epicenter from that certain station. Okay, yung gagamitin natin para ma-triangulate siya next time. Or baka mamaya, tingnan natin. Okay, so paano yun? Sabi dito, yan. Sample na lang natin, no? An epicenter station is 5,000 kilometers away. Ganong katagal? Sabi ganong katagal after the first P wave did the first S wave arrive. Okay? Kung 5,000 daw, so ito yun. Okay? 5,000. Ito yung time na na-record yung P wave, nasa 820. Ito yung time na na-record yung S wave, nasa 15.
Okay? Ganong katagal yung difference? Hindi pag minusin mo lang, okay, 15 minus 820. Okay, yun yung time na difference nila. Ay, ano ba yan? And 15 minus 820, tama, 640. Okay, actually, hindi mo na kailangan ito eh. Ano lang yan, sabi niya lang yan, no? Ano lang, gawa niya lang yan. So, dito kasi makukuha mo naman agad eh. Tama ba? Ano? So, 15 minus 820, may kalkyo ka naman. Hindi mo na kailangan i-ruler yan pag ganun, di ba? Pindutin mo na lang. Yun lang, basic lang. O, sabi, 7.6 daw, ganun katagal daw. Di 7.6, 7.6, record. Okay, P-wave, 11 minutes. Okay, S-wave ay 20. So, 11.20, so 9 minutes. Di ba? O, minsan nga kahit hindi ka na magpindot eh, di ba? Ay mo, sobrang galing mo na, hindi mo na kailangan mag-isip, no? 3,200. At what time did did the first S wave arrive at the station? Sabi dito. A P wave arrived at the seismic station 3,200 kilometers away. Ito yung time down na nangyari yung P wave or na-record yung P wave. Kailan daw dumating yung S wave? Para malaman mo, kailangan makita mo after ng P wave, kailan dadating S wave? 'Di ba? P wave nangyari 6:10. Okay? Ngayon, yung S wave mangyayari after nun. Okay, kung 3,200 kilometers siya, okay, ito yun. Yung difference ng time nila is, yan, ang P wave ay 6, ang S wave is 1040. So meron kang 440, tama ba? So 1040 minus 6 is 440. Yun yung difference ng time. Kung nangyari yung P wave ng 610, plus 440 mo lang yun. So basically 6, 14, 40. Diba? So, diba? O kahit hindi ka na kaya mo yan, titig mo lang. Hindi ka may paper mo, na huwag naman yung katabi mo. Madali lang yan, kaya mo yan. Nakasawa, no? Sabi mo, Ben, E-wave, 4,000. Yun din, ito rin yun. Nag-iba lang gear. Kaya mo. Ito naman, baliktad naman. Sabi, paano kung S-wave? Diba? S-wave. Tapos pinapahanap naman yung P-wave. Sabi, ano daw, ganong kalayo? 6.2 o 6.2. Okay. Nangyari ang S-wave, 448. Sino mauna? S-wave or P-wave? P-wave. So, ang ina-expect mo, dapat mas maaga. Tama ba? Alam ka namang ma-record mo yung P-wave after. Dapat before. So, yung makuha mong time, ang gagawin mo, ima-minus mo dito. Diba? Kasi dapat mas maaga yung P-wave. O, ano to? 940. Ito ay 1720. Ano yun? 7, 820, mga 820s. Mga 8 yun. Tansya ko lang. Ko lang. 740 daw, 740. O, ganun lang. O, edi minusan mo ng 740. No? Ano ba reading nito? 940 tsaka 1720. Tama. O. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapos 20 seconds, 20 seconds. So 740 nga. Yun lang. O, 740 minus. Answer. Okay, an S-wave arrived at a seismic station 1,400 kilometers away. Okay, ito, time. Ganun din, time din. Alam mo na yun, time mo na yun. Minus. Okay. Ito na, next question, no, next set of questions. Epicentral distance naman, no? Paano daw natin malaman kung ganong kalayo yung seismic station na may gantong record doon sa epicenter natin? Okay, sabi dito, para makuha natin, find the difference. Okay, merong ibibigay sa iyo na na velocity diyan. Wala pa pala dito. Sabi natin. The first P wave arrived at the seismic station at 10 o'clock. Okay. The first S wave arrived at the same seismic station at 10:08. Okay, how far is this seismic station from the epicenter? Okay. Ito daw yung time na na-record si P-wave. Siyempre, mas maaga dyan yung actual na nangyari. Okay, ito raw yung time na nangyari or na na-record yung S-wave. Okay, 10:08:40. Ganong kalayo daw. So basically, hahanapin mo yun. Nasaan siya doon sa graph? Okay. Pwedeng gawin mo, pag minusin mo, kunin mo yung time. So siyempre dito, 8 minutes, 40 seconds. Tapos kung may ruler ka daw, i-graph mo. Tapos i-project mo pa ganun. Okay.
Or pwede rin, hanapin mo na lang. I mean, oo nga, no? Mas madali nga yung ganun. Pwede kasing gawin mo, hanapin mo dito kung saan magkakaroon ng ganun difference. Okay, kung may ruler ka, pwede nga gagawin mo, di ba? Tapos may ID ka naman, di ba? Sabi mo agad. Ayan. Okay, basically, yung projection dito, okay, pa-project mo doon, kailangan yung upper and lower limit mo mag-fit doon sa difference. Okay? Kung saan mangyari yon yung difference na yon, pa-project mo pababa para makuha mo yung distance. Okay? So, this case, parang baliktad lang. Kanina, kinukuha natin, di ba, yung ano, given tayo ng difference in time, harap natin yung distance. Ngayon, baliktad. Okay? Or rather, baliktad pala. Kanina pala, given tayo ng time, hanap natin distance. Joke lang, baliktad. Kanina, given yung distance, hanap natin yung time. Okay, ngayon naman, given yung time, hanap natin yung distance. Okay, so distance. Okay, so ito daw, sabi P-wave nangyari 6:32:20. Tapos yung S-wave nangyari 6:34:20. So kunin mo yung difference in time, saktong 2 minutes. Okay, 2 minutes, project mo somewhere dito. Kung saan siya mag-fit, yun yung distance, 1.2 kilometers. Tapos na. Hindi pa tapos. May isa pa. Para matatapos na natin to, tas next meeting, na tayo, no? Kaya sabi mo ayaw mo pumasok. Ito, ubusin na natin. After, after nito, may isa na lang, oh. Tapos, ano ka na. And para next week, exam na, di ba? Tapos, okay na. Bilis lang to. Okay, different kinds of magnitude. Sabi natin, merong iba't ibang way to measure the magnitude. Okay, common, ginagamit natin yung Richter. Okay, pero meron pang iba. Meron pang magnitude ng surface wave, meron pang magnitude ng body wave, tapos meron tayo ng moment magnitude, no? And so, ano lang yan? Direct sub lang. Ito lang, formula. So, ulit mo yung formula, lagi mo yung values, tapos, yun lang. Di ba, ang saya? Sabi natin, source location, saan nangyayari ang earthquake? Nasa epi? Wala doon, wala sa epicenter. Nasa focus. Okay, wala sa epicenter. Okay? Ang epicenter, yung projection lang sa taas, ang earthquake nangyayari sa focus. Okay? May question ba? Wala naman. So, ground surface, alam mo na yun. Okay. Richter magnitude. So, ito, meron ka diyang formula. Okay? So, the seismogram from an earthquake recorded by a seismograph located at exactly 100 kilometers from the earthquake epicenter exhibits a peak amplitude of 1,000 micrometers. Alam niyo yung mu? Mu is micrometers. So, basically, ano yan? 1 mm. Determine the magnitude of the earthquake. No, sabi, based on the Richter scale, ito yung formula natin, magnitude, di ba? So, ano lang siya. Ito yung formula natin. Okay, plug in mo lang, no? So, yung ano natin, tawag dito. Ano ba ito? 1,000 micrometers. Ito yun eh. Parang may kulang dito. Open ko lang yan ako yung lecture ko. Mas alam ko kasi yung lecture ko. Pakita ko lang yung version ka. Ano, Richter scale. Ito yung sample problem natin kanina. Okay, so a Richter scale was calibrated assuming that the magnitude 3 corresponds to an earthquake of a distance 100 kilometers with a maximum amplitude of 1,000, 1 mm.
Okay, so given kanina tayo ng ano ng micrometer, 'di ba? So yung 1 micrometer na yon ay tawag dito, pina-plug in natin dito sa value na 'to. Dito kasi kulang kasi siya eh. Naalala ko 'to nung niredo ko kasi yung lecture. Parang ano yun? Ba't ano yun? 'Di ba? Kasi etong ano, 'tong nakalagay dito na denominator, yung A sub O, yan yung basis natin. Okay, so yun yung ano, kumbaga base nung sa calculation natin. Hindi nakasabi dito, no, pero yan ay laging ah, 0.001 mm or 1 micrometer. Ano yung 1 micrometer ba? Tandaan nyo. Tandaan nyo yung ano, conversion ng units, di ba? Meron kang ano, 1 meter, di ba? Ang 1 meter is 10 decimeter, di ba? dm. Diba? Tapos 100 cm, di ba? Tapos 1,000 mm. Nakuha niyo. So, ang 1 meter is 1,000 mm. Ang 1 micrometer is basically 1 mm is 1,000 ano, micrometer. Okay, given tayo dito, sabi the peak amplitude is 1,000 micrometer. So, nasaan yun sa calculation natin? Ayun yun nandun sa taas. Yung 1 mm. Okay, so kapag ka binigyan ka ng problem, sabi ko, 500 micrometer, saan mo ilalagay yun? Dito yun. Anong ilalagay mo? 500? Ah, 0.5. Okay? 0.5 kasi, ano siya, divide mo ng 100, divide mo ng 1,000. Okay, 0.5 over, ito laging fix na yan, 0.001 yan. Okay, or another method, pwede mo siyang gawin in terms of micrometer kasi magka-cancel lang naman yan eh. Okay, kung ganun na mangyayari, pwede try mo nga sa calculus mo ngayon, log 1 over 0.001, confirm lang natin na 3 siya. Tama. Sige, tama na daw. Di try natin yung isa pa. Okay. Kapag ginawa mo kasi itong micrometer lahat, ang mangyayari, yung denominator mo is 1 micrometer. Ito ngayon, magiging 1,000 micrometer. Try mo nga 1,000 over 1. Logarithm ng 1,000 over 1. It should produce the same answer. 3. Okay, very good. Okay, so depende na lang sa trick mo kung paano mo siya gagawin. No? Ito, hindi ko sure kung bakit niya kinonvert pa. Okay, pero basically, okay, anong point nito? Hindi kasi sinabi sa problem. No? Pero ito ay fixed value. Yung denominator. Fix yan. Yung numerator, yun yung given. Okay, so basically, plug in mo lang, meron ka ng answer. Okay, so surface wave magnitude. So meron kang given dito, the peak displacement of a Rayleigh wave and a seismograph. Okay, surface wave, ginagamit natin to measure the seismic wave magnitude. Di ba? Ano ba yung mga seismic wave? Meron tayong love wave, meron tayong Rayleigh. Okay, in this case, Rayleigh yung pinag-uusapan. Sabi dito, the peak displacement from a of a Rayleigh wave in a seismograph from a seismographic station located at 28 degrees from the earthquake's epicenter is 4.3 micrometers. Okay, determine using the information the earthquake surface wave magnitude. So basically, plug in mo lang. Okay, nakalagay dito. Ayan. Ito yung 4.3 micrometer, tapos ito yung ano, yung degree, no? Pasok mo doon sa logarithm. Paki-confirm nga kung makuha mo yung 5. Tapos yung calculate. Confirm na. Kasi pag nakuha niyo yan na yun eh. Tingnan na natin kung magkaka-issue ka, no? Kapag ka nagpindot ka, kasi baka hindi mo pa marunong magpindot. Ha? 5 point something. So, okay na yun. Okay, ito kasi is ni-round off niya. Pero sa answer natin, kapag ka mag-i-exam, ibigay niyo hanggang 3 digits, no? Hanggang 3 decimals pala. Hanggang 3 decimals. Okay? Malapit naman, pwede na yan. Okay, body wave magnitude. Paano yan? Sabi dito, a peak surface wave, peak surface wave amplitude recorded by a seismograph at 120 degrees. Angular epicentral distance is 400 microns. So yun, yung kanina, yung may mu, parehas lang yun. Okay? While the maximum P wave amplitude is 20 microns at a period of 0.2 seconds, no? With available information, determine the earthquake's body wave magnitude. So ito yung magnitude ng body wave, no? M sub B. Okay? Ang formula niya ay ito. Bakit naging ganyan? Hindi ko alam. Okay, ano kasi yan, empirical yan eh. So ibig sabihin, hindi siya kayang i-derive. Yan ay na-calculate by trial and error, 'di ba? So kumbaga ano yan eh. Ang empirical formula kasi na-derive yan by observing yung mga data, tapos gumagawa sila ng formula that will form the best fit line, no? So yun nandito.
So makita natin, okay, body wave magnitude. So plug in mo lang. Okay, logarithm. Okay, AP. Okay, amplitude nung P wave. Tandaan amplitude ng P wave. Huwag kang plug in ng plug in dyan. Okay, tingnan mo maigi. Okay? Hindi porke nakita mo yung number, ipapasok mo na doon. Okay, so kasi meron ditong 400 baka yun ilagay mo dito. Okay, magnitude ng P wave, tapos logarithm ng period, and nakalagay dito 0.2 seconds. Okay, 120 degrees yung amplitude, plug in mo dito, tapos ito ay fixed value. Okay, so plug in mo, sa mukha mo, 9.1 ang ano niya, body wave magnitude. Okay, seismic moment, next time na lang ta, next time na. So, magta-time na ako. Tara, mag-attend na sa tayo, malis na sila.